Magandang buhay mga kaibigan. Ngayon po ang panahon para mag new look. Dahil po ang lahat ng mga barbershop ay pinayagan na mag-open. Halika po at samahan niyo ako dito sa aking kaibigan na si Andrew dito po sa Mejias Barbershop. Magandang kung tayo daw sige po. Andrew, yan po ang aking partner. Yan. Yan ang pala. Konti, konti sa akin. Kasi dito. Ay, ang mga mataas na lang. Kailan nga po kayo nagsara? Nung simula ng lockdown? Opo, hindi pa nga po yung talagang lockdown na ano eh, parang March 6. March 15. March 15. Tapos ngayon ay, ano bang petsa ngayon? June, ano po ngayon? July 5. Ay, July 5. Oh. So kailan po pinayagan yung barbershop na mag-operate ulit? Ano po, nung hindi naman June 7, ano, after na po ng June 7. June 7. Opo, after na po ng hindi, Okay, so mga ilang linggo pa lang ba? Araw pa lang ba? opo. Paano din po kami, hindi naman yung tuloy-tuloy na ano talaga. So ibig sabihin nyo po parang on and off? On and off po. O nabukas tapos nagsasara? Opo. Kasi nga po, ang barbero, wala din po masakyan. Hindi rin makatawid sa, Kung sa bagay hindi pa ngayon pwede yung mga jeep, di ba? Opo. Siya, sa Caloocan pa nga po siya nakatira eh. Ang hirap siya sa pagbibiyahe. Tapos siya naman isang barbero, taga Marikina, hindi rin makapasok dito ng, kaya pa salpot-salpot. Hindi po totaling diretso ang bukas. Okay po. Ito po, simula po nung mag-lockdown, ano po yung ibang pinagkakakitaan? Wala nga po eh. Yun ang masakit talaga eh. Walang salit na pangkabuhay. So paano po yung pangkain sa araw-araw? Ano nangyari? Saan kumukuha? Ano lang po, lang doon sa mga bata. Yung sa inyong mga anak? Opo. Tapos Hindi po ba't nagbibigay na nung relief goods? Yun ang aming pinag-aanohan. Pinaghahati-hatian? Opo, pinag-ahati-hatian. Ibig niyo pong sabihin yung ayuda? Yung ayuda. Ilang beses kayo nakatanggap? Ay, bali lang ba? Bali lang yun? Yung ayuda mga mga. Ayuda. Yung mga relief goods po. Yung apat o lima po. Meron sa barangay at meron din po kay Jerry Belmonte. Kaya lang po yung doon po sa yung talaga mga pera wala hindi ako nakakuha. Ngayon po ito, napakahalagang tanong ito kasi lahat tayo ay naghihirap. Ako nga po, 4 na buwan na hindi nakakalaga sa trabaho. Opo. Hindi ko alam kung makakasama tayo dun sa mga talagang hindi na makakabalik. Opo. Simula po nung mag-lockdown, tapos nung makabalik kayo at pinayagan ng mga barbershop na mag-operate ng ito, kagaya nito, yung mga barbero pwede pinayagan na mag-operate. Opo. Ano po yung pagkakaiba nung hindi pa nagla-lockdown, yung income noon at saka yung income ngayon? Naku, napakalaking bagay na nawala. Ang laking bagay po nang nawala. Kasi, sige po, bigyan niyo po ako na hindi. Halimbawa, kagaya nung March, bago mag-lockdown, bago po mag-lockdown kaya talaga. income nyo noon at saka yung income ngayon? Ay, po ang income noon kasi ang po nun, mga estudyante, mga nakakapasok dito. Opo. Ayun, bali halos kalahati po ang nawala. Kalahati. 1/4 pa lang po ang, parang 1/4 pa lang po ang parang gano'n ang niya. Mga 1/4 lang ang mga nakakapasok na Okay po. Magbigay po kayo nung sabihin, yung certain amount lang. Para dun sa lahat ng mga kapanood ng video ito ay maramdaman nila at mapakinggan nila kung ano yung hinaing ninyo dahil sa matagal din talaga kayong ibinayagang mag-operate. Sige po, magbigay po kayo ng... yung sa Paris lang po noon na mga 1,005, gano'n na Ngayon po, mga 300, 400 na lang wala na.
hindi na ano. Halos 1/4 lang po talaga. Halos kapares nga po niyan. Ang mga barbero, ano po siya, talagang hindi rin makapasok na ano. Dahil po ang mga customer po, hindi rin makapasok dito dahil bawal ang mga bata. Bawal ang mga bata. Bawal ang mga senior. Kaya nga paano gagawin para ano. Tama po yan, alam naman ng lahat yan na yung talagang 0 hanggang 20 ay hindi pwede pumasok. Tapos yung 60 above hindi rin pwede. Pero kayo ay nakapasok dito guys kasi kuya. 60 above. Hindi po joke kasi kailangan nangyari. Kailangan din kasi. Pero ano po siya talaga, yun nga hindi namin talaga, hindi ako nakuha sa ayuda sa Sa City Hall? Hindi pa, dito sa yung sa Barangay? Wala po lang. Hindi po kayo nakakuha ng 8,000? Wala. Diyos ko. Ang dami kong nabalita na maraming hindi nakakuha niyan. Hindi natin alam kung ano nangyari. Kaya lang mahirap mag-judge. Ano ko dun ang hinay nga small business, bibigyan. Wala, hindi ako pinagpupursige ko doon. Kagaya po ngayon, ngayong araw ng linggo, ilan po yung pumasok na simula kanina umaga na magano kayo? Ito pa lang po. Wala pang 20. Ayan po, ito lang po. Ito nasa ibaba. Wala pang 20. Wala pa pong 20 yan. Pero lahat po yan ay gupit. Opo, gupit lang po yan. Okay. Wala pa pong 20. I-add nyo na po ako dyan dahil ako'y magpapagupit na rin. Medyo aalisin ko na yung aking quarantine look. Kasi nandun naman yung aking barbero si Andrew. Opo. Sige po na, magpapagupit ka muna ako ha. Opo. Salamat. Ayan na po mga kaibigan, yan na po ang aking bagong itsura ngayon dahil ako rin po ay nagpatina. At sana po dito sa maikling video ito ay nagkaroon kayo ng konting idea. Dahil dito po sa Mia's Barbershop, sila po ay sumunod sa lahat ng protocol. Kaya po si Paring Nilo, lahat po sila ay nakamas. Nandun si Andre yung aking barbero. At nandun si Nanay, yung mayari. Okay, muli po ito po ang inyong lingkod, si Rodel, na nagsasabing 5 taon ang dating, nakikiuso rin. Salamat po. A few moments later. Hello! Hello mga kaibigan, mga viewers, ito po ang inyong kaibigan si Rodel. At kanina po, kausap ko yung aking barbero. Kasi medyo mahaba na naman din yung buhok ko kasi kailangan na magpagupit. Ang sabi niya sa akin, parang Rodel, pumunta ka dito, mga after lunch na lang. Sabi ko, di sige. Kaya ang ginawa ko, nagpaalam ako dun sa asawa ko. Ngayon, naisip ko yung aking mga magulang, si nanay at si tatay, kasi magulang si nanay at si tatay, kasi 6 kaming magkakapatid. Grabe na ang pit niya, lalong-lalo na ngayon, mayroong pandemya. Hindi talaga kami papayagan yan. Kaya lang, siyempre, wala na kami doon. Nandito na ako sa Quezon City, dito sa Manila. So, gusto ko lang i-share sa inyo, sabihin sa amin. Tapos kasama ko si Junjun, kasi halos 2 taon lang yung mga pagitan namin eh. Kasama ko si Richie. Yung aking kapatid nito si Richie, nasa ibang bansa ito. Tapos si Robert, si Ronnie, at saka si Christy, isang babae lang namin. Maapot sa kuya yan. Karamihan si tatay sa muya. Araw kayo ni Rodel! Junjun! Richie, sa'yo na naman kumasiring. Grabe mga tao yung mga panayang lantuko, panayang ralayas. Sabi ko, ano nga rin mainis si tatay? Ikaw para hagas nga ni. Tama, buwilta man sana kami, uli man sana kami. Sabi niya, iyo nga ni, mauruli nga ni kami hindi. Pag makara ka na lang, dahil ang nagtatrabaho dyan sa kami nagtatarabang. Ay, Diyos kumita. Ikaman niya si tatay. Ano parang ka man? Iyo man yan, mga magurang mambaga ka mo. So, ang ibig sabihin po, saan na lang daw kami pupunta? Sabi ko, dyan lang kami pupunta. O yun na nga, pupunta lang kayo, uuwi lang kayo, pagkakain na lang kayo. Eh, hindi na kayo nakatulong dito sa bahay, ay mga lalaki kami eh. Sabi ko, hindi naman, tumutulong din naman kami sa inyo.